Kapag tayo sumasakay sa eroplano o kaya sa malaking bangka, laging may safety instructions. Instructions for our safety. Ang tanong, pinapakinggan ba natin itong mabuti? Ginagawa ba natin yung pinapagawa sa atin? Chine-check ba natin yung pinapacheck sa atin? Binabasa ba natin yung pinababasa sa atin? Minsan oo, minsan hindi. Lalo na dito sa atin. Tagal ng issue yung overloading na yan. Dami nang namatay dyan. Tagal ng issue yung hindi nagsusuot ng life vest na yan. Tagal na yan. At ang tagal ng issue yung winarningan na, pinagbawalan na, wag na kayong magbiyahe. Tumuloy pa rin, titigas ng ulo. Pero kung minsan kasi iniisip natin, ilang taon na ba matapos yung last na aksidente? Tagal na. Araw-araw naman may bumabiyahe. Okay naman yung biyahe. Malas na lang pag natsambahan ka. So gusto mo matsambahan ka pa, ha? Follow instructions. Sinabi ko ito sapagkat sa ating ebanghelyo, sa wari ko'y may instruction si Kristo na dapat nating tandaan for our safety sa buhay na ito. Pupwedeng sa ngayon, hindi mo ito masyadong kailanganin. Pero darating ang pagkakataon, kakailanganin mo ang instruction na ito. Narinig natin sa ebanghelyo, binabagyo ang mga disipulo. Ang bagyo ay sumisimbolo dito sa malalaking problema na tiyak na mararanasan natin. I repeat, tiyak na mararanasan natin na pupwedeng magpalubog sa atin. Ang sabi po ng isang preacher, ang mga tao sa buong mundo, pupwede mo lang mahati sa tatlo. Una, yung mga may haharaping bagyo o problema. Nandiyan na yung problema. Ikalawa, yung mga tao nandun na, dumaranas na ng bagyong problema. Ikatlo, yung mga taong nakalampas na sa bagyo ng problema. Kung ikaw man yung pangatlo, congratulations. Pero mag-relax ka hanggat po pwede. Kasi babalik ka uli sa una, sa pangalawa, at sa pangatlo. Paulit-ulit na proseso. Kaya sabi ko, makararanas tayo ng bagyo. Kung ayaw na ninyo, mauna na kayo sa sementeryo. Sapagkat doon ang mga naroroon, hindi alintana ang bagyo. Nakakita na ka ba ng binahang sementeryo na yung mga bangka ay nag-aho na ganon? Ay, kasi napuno ng tubig ang kanilang nicho. Walang ganun, Mars. Kahit lubog yan, ay, floating pa yan. Patay na eh. Lanang pake. Kaya, sabi nga ni St. Paul, in everything give thanks. Kahit may problema, yes, kahit nasasaktan ka, kahit naiiyak ka, kahit nahihirapan ka, kasi ibig sabihin, nahihirapan ka, naiiyak ka, buhay ka. Wala ka pa sa sementeryo. At habang may buhay, mayroon pang pag-asa. Provided, huwag kang palulubog sa bagyo ng problema. At dito papasok yung instruction. Isa lang, para madaling tandaan. Ano yon? Sabi ng Panginoon, do not be afraid. It is I. Huwag kang matakot. Fear is the enemy of faith. Tandaan natin, kapag tayo natatakot, marami tayong makakalimutan na dapat nating tinatandaan sa anumang laban. Natatandaan ko, nung ako'y mag-swimming lessons, isang basic na sasabihin, huwag kang magpapanik. Pag nasa tubig, kang magpapanik. Kasi kapag nagpanik ka, matataranta ka na. Hindi mo na magagawa yung dapat mong gawin, yung itinuro sa'yo. Na dapat, controlled lang yung breathing mo. Na dapat, nakataas ang ulo mo. Na dapat, relax lang yung pag-stroke mo. Ako nga nakakalimutan ko dati, nasa 4 feet lang ako. Totoo. Kasi pinasok ng tubig yung ilong ko. Kasi nagsasanay lang ako. Dumating yung instructor, Father, tulong. Father, 4 feet lang yan. Tayo ka lang. O nga ano. Totoo. O diba? Para lang akong tanga. Ganun kapag natatakot ka, nagmumukha kang tanga, nakakalimutan mo yung mga bagay na mahalaga, kahit yung pinaka-basic na lang talaga. Tingnan po ninyo,
yung mga disipulo sa Ebanghelyo, napaka-basic nung nakalimutan nila. Mag-focus lang tayo sa isa. Ano yon? Sige nga, sino ba yung nag-utos sa kanila na sumakay ng bangka at pumunta sa kabilang ibayo? Sino? Sino ang kausap ko? Sino? Po, si Kristo. Si Kristo ang nagsabi sa kanila, sumakay kayo ng bangka at pumunta kayo sa kabilang ibayo. Ikaw ba, kapag may aalis na tao, masama yung kutob mo, parang may mangyayaring masama sa kanya, pipigilin mo siya, di ba? Kapatid, ang kay Kristo hindi lamang kutob, ang kay Kristo katotohanan kahit hindi pa nangyayari yan, sapagkat siya ang Alpha at ang Omega. Kung alam niyang mamamatay sa dagat ang kanyang mga alagad, siya pa ba ang magsasabi, sumakay kayo sa bangka? Hindi. Eh di ba't siya rin ang nagsabi nang tawagin niya ang kanyang mga alagad, gagawin kong kayong mamamalakayaan ng mga tao, ni hindi paggaanong nagsisimula ang misyong ito, tatapusin na sila ni Kristo, ang lagay pa'y mauuna pa sila kay Kristo? Diba? Kung ikaw yung alagad, dapat naisip mo yun. Napaka-basic nun. At ang pinaka-basic, hindi lang yung siya yung nagsabi sa amin na sumakay sa bangka. At siya rin yung nagsabi sa amin, pumaroon kayo sa kabilang ibayo. O sige nga, kapatid, yun ay mahalagang assurance na makaliligtas sila, maka-encounter man sila ng bagyo along the way. Sapagkat ang sabi ni Kristo, pumunta kayo sa kabilang ibayo. Hindi sasabihin ni Kristo yon kung mamamatay na sa ilog, sa dagat ang mga disipulo. Ang ibig sabihin ng pumunta kayo sa kabilang ibayo, see ya, yun. Ba't nakalimutan yun? Eh kung ako yon, ay tatandaan ko yon at i-enjoy ko lang yung bagyo. Totoo. Kahit binabagyo ka, sinasampal ka ng alon na gano'n. Ay, i-enjoy ko lang. Magtataka pa ka. Yung mga ibang disipulo, ang gagawin ko, pupunta ako dun sa dulo ng bangka, tapos saka ko ililiyad ang aking mga kamay na ganyan, saka ko aaawit ng near, far, wherever you are, I will. O diba parang Titanic lang? Enjoy ko yun. Sapagkat alam ko, makaliligtas ako sa bagyo dahil ang sabi ng Panginoon sa kabilang ibayo. Amen? Yun ang nakalimutan nila. In fairness naman sa kanila, talagang nakakalimutan. Ang tagal nilang sumasagwan Ang sabi sa Ebanghelyo, naghiwa-hiwalay sila mga 6 p.m. yon. Pumunta si Jesus sa mountain para magdasal. At that time, sabi, approximately, mga 7 p.m. siguro, nandun na yung mga alagad naglalayag na, pasalungat na sa hangin, binabagyo na. Alam niyo kung kailan dumating si Jesus? Mga 3-4 a.m. na, 4th watch of the night na. Tagal nun. Kahit matindi yung pananampalataya mo, nako, makakalimutan mo talaga na sinabi ng Panginoon, go to the other side. Matatakot ka na Ang tagal It could have been different kung pagbulusok pa lang ng bagyo, nandun na si Kristo. Ay, o diba? Lanang ka ba? Si Pedro, maganda yung ginawa. Kahit nasabihang malitang pananampalataya, ikaw nga, sige, pagkatapos ng misa, punta ka sa ilog, sa dagat, yung lampas kawayan, ang lalim. Tapos, sige, gawin mo yung ginawa ni Pedro. Good luck sa'yo. Ang hirap nun. Nakakaba yun. Mas matindi yung ginawa ni Pedro kaysa sa ibang mga disipulong nasa bangka lang. Pero bakit sinabi ni Kristo, malitang pananampalataya ni Pedro, hindi na-sustain? Paano namang masustain? Ang layo ni Jesus. It could have been different kung pagtapak ni Pedro nung ganon, nandiyan na si Jesus, ay, hindi Isang tapak na ganon, tapak pa, ang layo. Naku po, malayo-layo pa ito. Ganon ang nangyari. Ang tagal. Kaya yung matibay na pananampalataya, pwede talagang manghina. Iba kapag nagtatagal. Tayo nga, ako, natutuwa ako kapag may mga picture tayong ganito, kahit na tayo binabagyo o binabaha. Halimbawa, yan, yung una, pwede mong captionan yan. Ano caption yan? Baha ka lang, magre-relax ako. Baha ka lang, matutulog ako. Baha ka lang, adi kami sa basketball. Baha ka lang, gamer kami. Baha ka lang, lasinggero kami. Baha ka lang,
magsusugal kami. Ito pinakagusto ko sa lahat. Mare, alam mo ba, Mare? Baha ka lang, Chismosa kami. Ayan, baha ka lang, magti-TikTok kami. At yung nangyari kamakailan lang, ano yon? Baha ka lang, nagmamahalan kami. Good luck. Tingnan natin. Pag bumaha na ng luha. Joke lang. Ito ang punto. Bakit tayo nakakapagpa-picture pa ng ganyan at nakakatuwaan pa natin yan? Kahit na ikaw yung malagay sa ganyang karanasan. Bakit? Kasi alam mo yung baha, mga 2 araw lang yan. Lagay mo 1 linggo. Sige, gawin mo 1 buwan. Lilipas lang. Di ba? Ganun din yung bagyo. Isipin mo, kung yung baha na yan, 1 taon, 3 taon, 5 taon, katulad ng baha at bagyo o problema na binibigay sa'yo ng asawa mo. Sige nga, makangiti ka pa kaya? Makapagpa-picture ka pa kaya? Maging positibo pa kaya ang outlook mo? Sige nga. Buti pa nga yung bagyo, gaano man kalupit, ang hagupit, umaalis pero yung asawa mo at biyanan mong buwisit, hindi. Kaya matetest talaga ang face mo Tumatagal At kapag tumatagal, ang problema, ang bagyo sa buhay, dumadami yung mga what-ifs, lumulutang, na-emphasize, lumalakas ang pwersa ng mga what-ifs, mga negative what-ifs. What if hindi na ako gumaling? What if hindi na ako mapagtapos sa mga anak ko? What if hindi na maging maayos ang buhay ko? What if hindi na magbago ang asawa ko? What if hindi ko na ma-achieve ito? Maraming what-ifs. Dumadami yan habang tumatagal ang problema. Ngayon, ganito ang good news. Tandaan mo, yung what if, hindi lang negative. Pwede ding positive. What if gumaling ka? What if makabayad ka sa utang mo, may mga mangutang pa sa'yo? What if maayos ang pamilya mo? What if magbago siya? What if humaba pa ang buhay niya? What if magkasundo pa ang mga anak mo? What if? Negative o positive, it can work as a way. So bakit ka mag-focus sa negative what if na makapagpapalakas ng fear mo at makapagpapalit ng pananampalataya mo kung it can be the other way around, makapag-focus ka sa positive what if na makapagpapalakas naman ng pananampalataya mo at makapagpapaliit ng fear mo hanggang sa masustain mo yung faith mo at ma-achieve mo na yung hinihiling mong solusyon sa iyong problema na ibibigay niya sa paraan niya at sa panahon niya. Sustaining your faith. Focus on the positive what if. Para ma-convince kong kayo, na huwag kang mag-focus sa negative what ifs kasi galing yan sa demonyo. Wala nang magandang mangyayari sa'yo. Hindi ka nagagaling. Hanggang dito ka na lang. Minsan gagamitin pa yung pamilya mo, yung magulang mo. Hindi ka katulad ng kapatid mo. Frustrated, disappointed ako sa'yo. Black sheep ka. Wala kang kwenta. Yun ang mas matindi kapag ginamit na ng demonyo yung pinaka nakakakilala sa'yo at sinabing hanggang dyan lang ang buhay mo. Yung mga negative what-ifs na yon, huwag mong pakikinggan sapagkat kahit pa yun ay galing sa mga bibig ng mga taong mahalaga sa'yo, ginamit lang sila ng diablo. Huwag mong pakikinggan yan. Kontrahin mo yon ng mga positive what-ifs. Eto ngayon, listen to this. Kung yung negative what-ifs galing sa demonyo, saan galing yung positive what-ifs? Hindi sa Diyos. Walang what-if sa Diyos. Sapagkat sigurado ang Diyos. Kapag sinabi niya, totoo yun. Saan manggagaling yung positive what-ifs? Sa'yo. Sa'yo. Bakit, Father, hindi sa Diyos? Unfair yun Di ba sabi mo, labanan ng what-ifs, negative and positive what-ifs, yung negative galing sa demonyo? Dapat yung hindi. Bakit? Sapagkat pag sinabi ng Diyos, hindi na niya inuulit. Sapagkat pag sinabi niya, yun na yun. Mangyayari yun. It may take some time, pero mangyayari yun sa kanyang paraan, sa kanyang panahon. Bakit importante yun? Kasi kapag sinabi niya, dapat kiniklaim mo na, pinaniniwalaan mo na. Ikaw lang yung magwa-what ifs kasi hindi ka sigurado, kasi binobombard ka ng demonyo ng negative what ifs. Pero kung pangahawakan mo yung sinabi ng Panginoon, mas maraming mangyayaring positive what ifs sa isip at sa puso mo hanggang sa masustain na yung faith mo. Let me be clear on this. Eto, nang likhain ng Diyos ang mundo. Anong sabi niya yung una?
Let there be light. Anong nangyayari? There was light. Hindi na niya inulit. There was light. Papaano kung ang nangyayari ganito? Sabi ng Diyos, let there be light. Madilim pa rin. Let there be light. Madilim pa rin. Light! Yun. Hindi ganun ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, yun na yun. Matagal lang sinabi ng Diyos na gagaling ka sa sakit mo. Matagal lang sinabi ng Diyos nakalista, dati pa. 1,000 years ago sa Bible. You will be victorious. No weapon formed against you shall prosper. For I know the plans I have for you. Plans not to harm you, but to make you whole, to prosper you. I will be with you always until the end of time. Malimot man ng ina ang anak niya, hindi kita kalilimutan. Hindi lang para sa akin yun. Hindi lang para sa kanya yun. Hindi lang para sa kanya yun. Para sa iyo din yun. Iba lang yung application. Pero claim it, mangyayari sa buhay mo yun. Hindi ulit-ulitin ng Panginoon. Bakit? Kasi nakatakda ng mangyayari yun. Hindi mangyayari kung ikaw mismo hindi maniniwala. Bakit hindi ulit-ulitin ng Panginoon? Tingnan niyo, ang sabi niya kay Pedro, isang salita lang, come. Kahit pa naging struggle si Peter, hindi niya sinabing, come. Yung isang paa mo na, pangalawang paa. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Hindi. Bakit? Sapagkat sa isip ng Diyos, kung paniniwalaan mo yung sinabi kong, come, makapupunta ka dito. Yun ang ulit-ulitin mo sa sarili mo. Sapagkat sinabi ko, mangyayari yun. Ang ginawa ni Pedro, nung una lang niyang inulit-ulit, come, I'll come. Nakita niya yung unos, yung what if na negative. Ayun ang nangyayari. Hindi na mag-uulit ang Diyos. Kasi sigurado na siya sa kanyang sinabi. Pag sinabi niya, gagawin niya. Bakit ulit-ulit ang what ifs ng demonyo? Kasi walang kapangyarihan ng salita niya. Sinungaling siya. Hindi totoo yung sinasabi niya sa iyo na wala nang mangyayari sa buhay mo. Inuulit-ulit niya para ma-convince ka. At kapag na-convince ka niya, doon lang magkakaroon ng kapangyarihan ang sinasabi niya sa iyo. Kaya, wag na wag mong pakikinggan ang diablo. Ang ulit-ulitin mo, yung minsan ang ipinangako ng Diyos sa iyo. Yun ang totoo. Hintayin mo, mangyayari sa paraan nga lang niya at sa panahon niya. Pero mangyayari, yun ang importante.